Magandang gabi pong muli mga kapatid sa inyong pagsama sa ating gawain sa gabing ito. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa aklat ng Isaiah chapter 25. At sa gabi pong ito tayo ay nasa talatang 4 hanggang 5. Kagabi natapos natin ang verses 2 and 3 at ito nga ay tumukoy sa mga pagbagsak pa rin ng mangyayari, no? Doon sa kanilang sa bigay ng parusa sa kanila ng Panginoong Diyos. Okay, bago tayo magpatuloy at magsimula sa ating talakayan sa gabing ito, samahan po ninyo ako muli sa ating pananalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat po muli Panginoon sa gawain pong ito, sa gabing ito na pinagkaloob mo sa amin upang kami makapagpatuloy ng aming pag-aaral. Patuloy mong patnubayan ang bawat isa na makakasama namin sa talakayan na ito. At pagpalain mo po ako at gabayan sa pagtuturo, ikaw pa magbigay ng karunungan sa akin, Panginoon. Patuloy na mabigkas ko ang lahat ng ito na ayon sa iyong kalooban at mapagpala ang bawat isa, mabigyan ka namin ng karangalan. Salamat po, dakilang Diyos, ito po ang panalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, magandang gabi ulit, Pastor Claude. So tayo magpapatuloy na sa chapter 25, verse 4 and 5 tayo ngayong gabi. Kagabi nga ay tinalakay natin ang verse 2 and 3 at sabi sa verse 2, ang mga lungsod ay iyong iginuho at winasak ang mga kuta. Ibinagsak ninyo ang mga palasyo at ng mga dayuhan at ang iyon ay hindi na muling maitatayo. So nagpapakita ng katuparan ng pangako ng Diyos na iwawasak o ibabagsak niya ang mga taong sa kanya ay sumusuway. Kaya dun sa verse 3, kaya dadakilain ka ng taong malalakas at matatakot sa iyo ang malulupit na lungsod. Itong mga taong malalakas na binabanggit dito, ito yung mga taong naligtas sa panahon ng Great Tribulation. At ito namang matatakot sa iyo ang malulupit na lungsod, ito yung tumutukoy doon sa mga bansang hintil na representative ng mga taong hindi nanampalataya sa buong mundo. Ito rin yung tinatalakay doon sa chapters 13 to 23. Okay, sa ating pagkapatuloy sa gabing ito, ang verse 4 ay nagsasabi ng ganito. Ikaw ang tunay na kanlungan ng mahihirap at mga kailangan, matatag na silungan sa panahon ng unos at nakakapasong init. Sa harap mo'y mabibigo ang mararahas, sila'y parang bagyo nang humahampas sa matibay na pader. Sa authorized King James Version, ito ang sinasabi, for thou hast been a strength to the poor, a strength to the needy in his distress, a refuge from the storm, a shadow from the heat, when the blast of the terrible ones is a storm against the wall. Ang talatang itong 4 ay nagpapakita na ang Diyos ay maaasahan na maging kanlungan o maging silungan ng mga tao sa panahon ng unos o mga pagsubok at kabigatan. At kung sila ay makaranas ng mga kahirapan, mga sakit na sinisimbolo ng nakakapasong init, maaari silang lumapit sa Diyos at sila ay kakalingain nito. Yung mga binabanggit ditong mga mararahas na tila parang bagyo na hahampas sa matibay na pader, ito yung mga taong hindi nananampalataya, ito yung mga kaaway ng Israel. At sa kanilang pagkilos ay para silang hahampas sa matibay na pader. Anumang klaseng effort na kanilang gagawin upang labanan ng Diyos ay walang mangyayari dahil hindi nila kayang tapatan ang kapangyarihan at kakayahan kagalingan ng Panginoong Diyos. Ang talatang ito ay may dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay tumutukoy sa mga taong mahihirap o walang kakayahan o kapangyarihan dito sa mundo. Pinapahayag nila ang kanilang pag-asa sa Panginoong Diyos. Ikaw ang tunay na kanlungan ng mahihirap at mga nangangailangan, matatag na silungan sa panahon ng unos at nakakapasong init. Pansinin na ang talata ay gumamit ng dalawang salita na magkaugnay, ang kanlungan at silungan, na pawang tumutukoy sa proteksyon. Ipinapaunawa ng talatang ito na ang Diyos ang tanging maaasahan at makakapitan ng mga taong walang kakayahan o kapangyarihan.
Ang pangalawang bahagi ng talatang ito ay tumutukoy sa mga taong makapangyarihan at malakas. Sila ang mga taong may kakayanang magbigay ng proteksyon sa kanilang sarili at sa ibang tao. Subalit, binabanggit dito na sila ay naging marahas, malamang ay nang-aapi sila ng ibang tao. Dahil dito, sila ay parurusahan ni Yahweh at sa halip na magtagumpay ay mabibigo ang kanilang mga ginawang karahasan. Ang kanilang pagkabigo ay ilinalarawan na tila humampas sa matibay na pader. Nagpapakita na baliwala ang lahat ng kanilang kakayahan o kagalingan. Dahil sa harap ng Diyos, walang anumang kalakasan at kagalingan ang sinumang bayan na nagsasabing makapangyarihan ang makapagpapabagsak sa Diyos. Lahat sila ay mabibigo at masasaksihan na walang kwenta ang kanilang mga kapangyarihan at kalakasan. Ayan. Nagpapakita ang talatang ito na ang Diyos ay karapat-dapat na papurihan at parangalan dahil sa kanyang kakayahang magbigay ng kalakasan maging sa mga mahihirap, mahihina at mga nangangailangan. Yung binabanggit ito sa pangalawang bahagi, ito nagpapakita ng dakilang kapangyarihan at kagalingan at kalakasan ng Diyos. Yung binabanggit sa talata na sila'y parang bagyo na humahampas sa matibay na pader. Yung bagyo na humahampas sa matibay na pader, halos gusto niyang gibain yung pader, yung hangin humahampas. Pero itong pagbabanggit dito na sila'y parang bagyo na humahampas, ibig sabihin sila ay gumaganti, gusto nilang ibagsak ang Panginoong Diyos, yung matibay na pader na iyon. Subalit alam nating lahat na wala silang wakakayahan. At baka maaring sila pa ang pabagsakin ng Diyos dahil lang sa kanilang hindi pagsunod. Okay. Nagpapakita ang talatang ito na ang Diyos ay karapat-dapat na papurihan. Ang init ay simbolo ng hirap at sakit. Ipinapakita sa talatang ito na kayang-kaya ng Diyos na magbigay lilim laban sa init o anumang mga pagsubok at paghihirap sa buhay. Matatandaan ang mga Israelita ay ginabayan ng Diyos habang naglalakbay sa ilang. Sa araw ay nagpapadala siya ng haliging ulap upang takpan ang sikat ng araw at sa gabi naman ay haliging apoy na tumatanglaw sa kanila upang bigyan sila ng liwanag o kayaman ay hindi sila lamigin. Ito yung mababasa natin sa Exodus chapter 13 verse 21. Ito yung kapanahunan ng mga Israelita ay lumabas galing sa Ehipto at sila'y naandoon sa ilang. Ang ilang ay isang bakanting lugar, wala silang mga tahanan doon. Posibleng mayroon silang mga tent o mga na pwedeng patirhan pansamantala. Yan. Ang talata ay nagsasalita tungkol sa Diyos bilang isang lakas sa mga mahihirap at isang kanlungan mula sa pagsubok ng buhay. Binibigyan diin ang kaniyang pangangalaga para sa mga pinakamahina sa lipunan. Ang temang ito ay naaayon sa ibang mga talata sa Biblia na nagbibigay diin sa puso ng Diyos para sa mga dukha at naaapi. Gaya ng binabanggit sa awit, kabanatang 68 talatang 5, na naglalarawan sa Diyos bilang Ama sa mga ulila at tagapagtanggol ng mga babaeng balo. Ang isa pang tema sa talatang ito ay ang kaibahan sa pagitan ng mga bagyo at init ng buhay at ang kanlungan at lilim na ibinigay ng Diyos. Muli ang imahe ng bagyo at init ay kumakatawan sa mahirap at mapaghamong mga pangyayari na kinakaharap ng mga tao, habang ang kanlungan at anino ay sumasagisag sa proteksyon at ginhawahan buhat sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok na iyon. Ang temang ito ng Diyos bilang isang kanlungan mula sa mga unos ng buhay ay mababasa din sa awit 91 verses 1 to 2. Ito po ang binabanggit sa awit 91. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan at makakapagsabi kay Yahweh, muugkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong
pagkakatiwalaan. Ang talatang ito ay tumutukoy sa paghahanap ng kapahingahan sa lilim ng makapangyarihan. Maaaring nakakaranas ng kabigatan ng mga tao at marami na silang sinubukang hinga ng tulong, pero sa bandang huli ay nabibigo lamang sila. Pero this time, ipinapaunawa sa kanila ng propeta na kayawi kayo humingi ng tulong. Babasagin ng Diyos ang lahat ng mabibigat o prosesong hindi tutugma sa mga kaayusang ito. Ang huling pangungusap na nagsasabing sa harap mo'y mabibigo ang mararahas ay nagpapahiwatig ng pangitain ng tunay na tagumpay ng Diyos. Itinuturing ng ilang scholar ng Biblia na ang talatang ito ay isang propesiya tungkol sa Misayas o sa Panginoong Hesus na tumutukoy sa Panginoong Hesukristo bilang ang pinakahuling katuparan ng pangako ng Diyos na maging isang kalakasan at kanlungan para sa mga nangangailangan. Ang talatang ito'y lumalarawan sa kakayahan ng Panginoong Diyos at sa kaniyang mga gagawin o doon sa mga nasaksihan natin na ginawa ng Panginoong Diyos doon sa bagong tipan. Kaya sinasabi nila na ito ay isang messianic prophecy na tumutukoy sa ministeryo ng Panginoong Hesus. Sa bagong tipan, ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili sa mga dukha at nangangailangan. At ang kanyang ministeryo ay nailalarawan sa pamamagitan ng pagkahabag at pangangalaga sa mga taong nasa gilid. Ang wika ng Isaiah ng talatang ito ay nagtataglay ng imahe ni Jesus bilang pinakahuling kanlungan at proteksyon para sa lahat ng nasa kagipitan. Okay, spiritual man iyan or physical. Naalala natin, ang ministeryo ng Panginoong Hesus sa bagong tipan, hindi lang siya nangangaral ng salita, siya rin ay nagpapakain, nagtuturo at nagpapagaling ng mga may sakit. Kaya siya yung tinutukoy dito na mabiging mabisang tanggulan, paaring lapitan at hinga ng tulong sa mga pagkakataon ng kagipitan at pangangailangan. At alam natin na yan ay totoo sa kasaysayan ng Panginoong Hesus dito sa lupa at maging sa kasaysayan natin sa ating kapanahunan ngayon. Magandang gabi kay Irene. Sir Irene, hindi ko siya nabanggit kanina. At nandito ang aming kaibigan, si Ate Suset, buhat sa Taytay Rizal. Ayan, magandang gabi. Kumusta kay Gandhi? Okay, sa pagtatapos ng talatang ito ay isang makapangyarihang pagpapahayag ng papuri sa Diyos para sa kanyang habag at proteksyon sa mga dukha at nangangailangan. Ang talata ay mayaman sa mga imahe at mga tema na umaalingaw sa buong Biblia na itinatampok ang pangangalaga ng Diyos sa mga mahihina at ang kaniyang tungkulin bilang isang mapagkukunan ng kanlungan sa mga unos ng buhay. Ang konteksto nito ay nagsisilbing paalala ng katapatan ng Diyos at ang kaniyang pangako na iligtas ang kaniyang bayan mula sa kahirapan at pang-aapi. So nagpapakita ang talatang ito na wala tayong maaaring lapitan maliban sa Panginoong Hesus na magbibigay ng kasiguraduhan at pag-asa sa ating lahat. Magandang gabi sa aking kumpare si Edgar, buhat sa Tagig, sa Bikutan. Ayan. Okay. Inilalarawan dito na sa gaano man kabigat ang sitwasyon natin sa mundo, sa Diyos tayo makakaasa ng proteksyon. Siya ang magbibigay sa atin ng pag-asa, ng kaginhawan at katiwasayan sa buhay. Ang nakakalungkot lamang sa realidad ng mundo natin ngayon, ang mga tao sa halip na lumapit sa Diyos sa panahon ng pangangailangan ay kung saan lumalapit at kung ano-ano ang kanilang ginagawa. Ipinapakitang malinaw ng talatang ito sa panimula ng talata, ang sabi doon, ikaw ang tunay na kanlungan ng mahihirap at ng mga nangangailangan. Siya lamang ang kanlungan ng mahihirap. Ito yung mga walang kakayahang ipagtanggol ang kaniyang sarili at talaga namang mahihirapan
kung sila ay wala silang kakayahan. At ang sabi sa dulo, matatag na silungan sa panahon ng unos at nakakapasong init. Kaya nga ito'y ilinarawan nila bilang isang propesiya na tumutukoy sa Panginoong Hesus. Dahil alam nating lahat na walang ibang naging matatag na tagapanguna, tagapag-aruga natin kung hindi ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Hesus. Okay. Sa talatang 5, ito ang sinasabi. Ang ingay ng dayuhan ay parang init sa disyerto. Ngunit napatahimik mo ang ingay ng mga kaaway. Hindi na marinig ang awit ng malulupit, parang init na natakpan ng ulap. Sa Authorized King James Version, ito ang sinasabi. Thou shalt bring down the noise of strangers, as the heat in a dry place. Even the heat with the shadow of a cloud, the branch of the terrible ones shall be brought low. Ayan, ito naman talatang ito ay tumutukoy sa kakayahan na ginawa ni Yahweh ng Diyos para patahimikin ang mga taong nag-iingay o gumagawa ng mga kaguluhan. So binanggit doon yung mga dayuhan. At siyempre sa English ay yung strangers. So ito tumutukoy doon sa mga taong hindi mananampalataya, hindi sumunod sa Kanya. Perhaps ito yung mga hintil sa kapanahunan ng Israel. Sila ang mapaparusahan sa bandang huli. Ang talatang ito ay nagpapahayag na papawiin ng Diyos ang ingay at pagbabanta ng mga kaaway. Kung paanong ang nakapapasong init ng isang disyerto ay naibsan ng lilim ng ulap na mahalagang naglalarawan kung paano puprotektahan ng Diyos ang kanyang mga tao mula sa makapangyarihang mga mang-aapi sa pamamagitan ng pakikialam at pagbawakas ng kanilang kapangyarihan. Kayang-kayang gawin ni Yahweh ng Diyos na tapusin ang kapangyarihan at kagalingan ng ibang tao na nagmamalaki. Wala silang magagawa pag dumating at bumaba sa kanila ang kapangyarihan ng Diyos na sila ay ibabagsak. Kagaya ng mga naranasan doon sa chapters 13 to 23, yung karanasan ng Babylonia, ng Tiro, ng Sidon, ng Ehipto, ng Moab, at ng Ethiopia. Ang bawat mga bansang ito ay pawang malalakas, pawang makapangyarihan at nababakuran ang kanilang mga lugar. Subalit, dumating ang panahon na wala silang magawa sa kapangyarihan ng Diyos. Silang lahat ay ibinagsak. Okay, magandang gabi uli kay Ate Josie Cabanillas, buhat sa Antipolo City. Okay, tuloy tayo. Inilalarawan ng talatang ito ang kapangyarihan ng Diyos na magdala ng kapayapaan at katiwasayan sa gitna ng kaguluhan na pinatahimik ang awit ng mga kilabot. So kahit anong sitwasyon, kahit anong pangyayari sa mundo, lahat ay kayang patahimikin ng Diyos at pwede niyang gawin ang kanyang layunin, ang kanyang purpose para ito'y matupad. Itong sitwasyon nga na to, nagkakagulo, pero siya ay nakialam at pinatahimik niya ang mga gawain ng mga taong kakilakilabot. So, walang magagawa ang tao. Kahit na sino sa atin, gaano man tayo makapangyarihan at malakas. Pag ang Diyos ang kumilos, wala tayong magagawa. Nagpapakita rin ang talatang ito ng kapangyarihan ng Diyos, ang mga salitang ingay ng dayuhan ay nagpapakita ng kakayahan ng mga bayan o mga taong dayuhan. Ang kapangyarihan ng mga dayuhang ito na tumutukoy sa mga bansang hintil ay napinarusahan ni Yahweh sa kabanatang 13 hanggang 23 ay nagiiwan o nagdudulot ng matindi o masakit na epekto sa ibang tao na ikinumpara sa init ng disyerto. Mapapansin na sa 3 talata ay binanggit ang mga kakilakilabot na mga bansa. Ito ay nagpapakita ng banal na paghatol sa mga bansang tinutukoy. Bakit banal na paghatol? Dahil ito ang ipapatupad ng Diyos. At sabi nga kahapon, kaya ito gagawin ng Diyos dahil may kasalanan, pagkakamali o pagkukulang ang mga taong iyan. Kung wala silang pagkukulang at kasalanan, hindi hahayaan ng Diyos na sila ay maparusahan. Ayan. Ang problema lang ng mga tao, malimit hindi inaamin ang mga nagawang pagkakamali o mga kasalanan.
Mapapansin din dito na binabanggit ang kakilakilabot ng mga bansa. Sabi nga, ito ay nagpapakita ng banal na paghatol sa mga bansang tinutukoy. Ang mga bansa o bayan na tinalakay sa kabanatang 13 hanggang 23. Ito ang Babylonia, Assyria, Pilisteo, Moab, Damasco, Ethiopia, Ehipto, Arabia, Edom, at ang Tiro at Sidon. Ang mga bansang ito ay representasyon ng mga bansang hintil na makapangyarihan ng aapi ng ibang bayan at hindi sumusunod kay Yahweh. Hindi lang sila simpleng hindi sumunod, kung hindi sila ay sumasamba sa Diyos-Diyosan at sila ay inaapi pa nila ang kanilang mga kababayan. Kaya nga nakakalungkot ang sitwasyon na iyan. Pero nung nakita natin sa mga nakalipas na kabanata, dahil sa kanilang kasalanan, sa huling panahon ay ibabagsak sila ng Panginoong Diyos. At sa talatang ito, ang ingay ng mga dayuhan ay tumutukoy sa pang-aapi at puot ng mga dayuhang bansa. Ang init sa tuyong lugar ay sumisimbolo sa matinding pagdurusa at paghihirap na nararanasan ng mga tao ng Israel. Ang imahe ng anino ng ulap ay nagmumungkahi ng kaginhawahan at proteksyon mula sa pagdurusa na ito na nagmumula rin sa hatol ng Diyos. Sa King James Version ng Bible, binanggit ang sanga ng mga kakilakilabot na ibinababa. Ito'y kumakatawan sa pagbagsak ng mga mapang-aping puwersa na nagdulot ng labis na pagdurusa para sa mga tao sa Israel. Isa sa mga pangunahing tema sa aklat ni Isaias ay ang pangako ng kaligtasan at pagkapanumbalik ng Israel. Ang talatang ito ay bahagi ng isang malaking talata kung saan ang propetang si Isaias ay nagbibigay ng propesiya sa isang hinaharap kung saan ang Diyos ay magdadala ng isang malaking kabaligtarang pangyayari. Ano ang kabaligtaran na ito? Ang mapagmataas at makapangyarihang mga tao ay ibababa at ang inaapi at ay itataas. Ang temang ito ay pagbaligtad sa isang karaniwang mensahe sa aklat ng Isaiah at sumasalamin sa may malawak na tema sa Biblia ng katarungan at awa ng Diyos. Muli, ang mga propesiya at nilalaman ng talatang ito ay nagpapakita ng makapangyarihang deklarasyon at patunay ng soberanya ng Diyos, ang kanyang otoridad. Ibig sabihin, lahat ng magustuhan niya, lahat ng nakaplano sa kanya ay kaya niyang gawin. Ayan. At ang kanyang kakayahang magdala ng pagbabago at pagpapalaya para sa mga taong naaapi o mga taong nabibihag. Particularly, kung yung mga taong nabibihag sa impluensya ng kasalanan, ng galit, ng pride, kayang-kaya itong basagin ng Diyos. Bilang karagdagan sa historical at teolohikong kahalagahan nito, ang talatang ito ay nagdadala rin ng mensahe ng pag-asa at pampatibay loob para sa mga mananampalataya. Ngayon, magandang gabi kay Agnes Panaligan. Salamat sa iyong pagsama sa ating gawain. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kayang ibagsak ang mga mapang-aping pwersa sa ating buhay at bigyan tayo ng kaluwagan at proteksyon at ang kapayapaan sa ating buhay. Ito rin ay nagsisilbing paalala ng sukdulang tagumpay at katarungan at awa ng Diyos. Sa pagtatapos ng talatang ito ay binabanggit ang talata na naglalaman ng mensahe ng pag-asa at pagtubos para sa mga tao ng Israel. Gayon din ang makapangyarihang paghahayag ng soberanya ng Diyos at kakayahang magdala ng pagbabago at pagpapalaya. Ang imahe at wikang ginamit sa talatang ito ay nagbibigay diin sa mga tema ng pakikialam, katarungan at awa ng Diyos. Ito'y patuloy na nagbibigay ng panghikayat at inspirasyon para sa mga mananampalataya. Ngayon na nagpapaalala sa atin ng sukdulang tagumpay ng Diyos laban sa mga pwersa ng pang-aapi at pagdurusa. So nakita natin sa dalawang talata na to, verses 4 and 5,
yung pag-asa na kayang ibigay ng Diyos. Yung pag-asa na pwede nating asahan sa Panginoong Diyos. Okay, magandang gabi, Kim. Okay. Sa takbo ng mundo, mayroong mga pag-asa na hindi naman talaga maaasahan. At kalimitan tayo ay nabibigo. Meron tayong mga taong inaasahan sa buhay natin, pero bandang huli, nabibigo tayo at hindi natin sila talagang naaasahan. Itong sitwasyon ng Panginoong Diyos, siya ay tunay na maaasahan. Ito yung maaasahan na talagang maaasahan. Magandang gabi, kapatid na Geraldine Lasap. Yan, so, dahil sa mga talatang ito, ipinapaunawa sa atin na wala tayong dapat na panaligang iba. Wala tayong dapat na tunghayan o puntahan maliban sa Panginoong Diyos lamang. Sa lahat ng pagkakataon, sa kahirapan man o kaginhawahan, o sa lahat ng mga sitwasyong tayo ay namumroblema, wag na tayong lumapit sa ibang tao. Lumapit na lang tayo sa Panginoong Diyos. At siguradong siya ay may kasagutan sa ating mga nararanasang kabigatan. So, tayo po ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral. Bukas po tatalakayin naman natin ang talatang 6 at 7. Tuloy-tuloy po tayo. Tuwing alas 7 ng gabi, sama-sama po tayo at magkita-kita tayo dito sa live discussion ng aklat ng Isaiah. Bukas po ay chapter 25 pa rin, verses 6 to 7. Alas 7 po ng gabi sa mga bagong naka-join ngayon. So, araw-araw po ito, walang hinto, walang patlang. Okay? Ang hinto lang po dito ay pagka kinuha na tayo ng Panginoong Hesus dito sa lupa. Sa ating pagkatapos, samahan po ninyo ako sa pananalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, muli po kaming nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo. Samahan mo po kami, gabayan mo po kami, Ama, sa gabi pong ito. Kung patuloy na magbigay ng kalakasan sa aming lahat. Pagpalain po ang bawat isang naka-join sa aming talakayan. Ikaw po ang nakakaalam ng kanilang mga naisin, ng kanilang mga concern, at ang pagnanais nila na makapaglingkod at makapagbigay kapurihan sa iyo. Salamat po, Panginoong Diyos. Patuloy mong gabayan ng bawat isa. Amin pong tinatagubilin sa iyong lahat ng ito, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 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 Okay, maraming salamat uli mga kapatid sa inyong pagsama sa ating live discussion at Isaiah chapter 25 verses 4 and 5 ang ating tinalakay. Makikita po ninyo yung recorded video sa Facebook. I-click nyo lang po yung aking profile at makikita po ninyo yan doon. Pwede nyo ulit-ulitin o kaya naman ay ipasa sa iba ang ating ginagawang discussion para marami pong matuto, maraming mga pagpalain pa ng Diyos at maraming lalong makaunawa sa biyaya na ibinibigay ng Diyos sa atin. Okay, medyo na-late si Sister Jane. Tayo po ay tapos na. But anyway, ang video ay naandyan lang po sa ating talakayan. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Kita-kita po tayo uli bukas. God bless po. Salamat sa Panginoon. Purihin ng Diyos na dakila sa lahat. Amen. Bye-bye. Bye-bye po.